kausapin ninyo yung mga board members ninyo na mag-file ng resolution condemning this statement of Sara Duterte. At pwede ninyo siguro na ideklara sa Visayas region itong si Sara. Iikot-ikot siya eh. Magpasa kayo ng resolusyon. Ideklara ninyong persona non grata itong si Sara Duterte. Napakasama ng kanyang statement. Napakababa ng tingin sa ating mga magsasaka, mga kababayan na siyang magsusupply po nitong kanilang ani. Ibebenta, mga kababayan, through the LGUs, subsidized price, kung saan maghahati ang mga local government units saka po ang national government para i-implement ang 20 pesos per kilong bigas na pwedeng mabili ng ating mga mahihirap. Pagkatapos tawagin ni Sara Duterteng pambaboy lang, panghayop. Di ba po nakakainsulto, nakakababang puri? Ganon ba mag-isip yung ating mga local government officials? Hello po mga kababayan. Si Dante Maravillas po ito, Bicolano, Albayanong vlogger, broadcaster. O ngayon, 3 weeks na lang po before election, may ipapakiusap po ako sa inyo before ng ating joke time. Sino anya Mr. Maravillas yung ipapakiusap mo? Yung dati kong ini-endorse na kandidato, pagka-senador, si Benhur Abalos. Huwag ninyong kalilimutan po, number 1 sa Senado. Number 1 man talaga yung number niya. Benhur Abalos. Kasi po, itong si Benhur Abalos po, talagang ito ang dedikado kasangga ng ating Pangulong Bongbong Marcos para masiguro ang food security. May 20 pesos na po na kilo ng bigas. Kaya lang, imbis ma-appreciate ni Sara po, nagalit pa si Sara. Budol daw. Yan ang pag-uusapan natin mga kababayan mamaya. Kasi sinagot na po ni Yusek Castro, tinawag si Sarang talangka. Talangka anay. O diba? Pero dito muna tayo kay Secretary Benhur Abalos. Huwag ninyo pong kalilimutan ito. Yung tunay na kasangga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila, buffering in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. At tanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Pico, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tariffication. Yan po si Benhur Abalos. In-endorse na siya po, mga kababayan, ng Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas. At saka yung latest ngayon na nag-endorse, hindi lang yung mga Liga ng mga Barangay, kundi pati yung lahat ng mga governors and mayors. E siyempre yung mga congressmen natin. Sa panguna ni Speaker Martin Romualdez. Number 1 po si Benhur Abalos na in-endorse. At ngayon mga kababayan, ang nag-endorse sa kanya, si dating Vice President and mayoral candidate sa Naga City, Leni Robredo. O diba? Yan po yung balita ngayon sa Manila Bulletin. Abalos gains, Robredo's endorsement as polls near. Diba, mga kababayan? Hindi lang si Bam Aquino at sa Kiko ang kandidatong pagkasenador ni Leni Robredo. Pero nauna na-endorse ni Leni, si Kiko, tapos si Bam Aquino. Ngayon po, sinama si Benhur Abalos. O, kita ninyo? Diyan ang balita. Alyansa para sa, ngayon lang April 24, Alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidate
Benhur Abalos has gained the coveted endorsement of former Vice President Leni Robredo just over 2 weeks to go before the midterm elections. Panalo tayo mga kababayan kay Benhur Abalos. Kaya number 1 po ninyo. Number 1 naman talaga yung kanyang number po sa lahat ng kandidato. So, number 1 natin kaysa naman kung sino-sinong mga sumikat lang dahil sa pelikula. Di ba pa? Dito na tayo sa malawak yung karanasan sa local government, bilang congressman, bilang secretary ng DILG, at saka ngayon mga MMDA pa pala. Yan, dating chairman ng MMDA at ngayon running for senator. Number 1 po natin. Ayos pa? Yan ang personal kong pakiusap po sa inyo. O ngayon, dito muna tayo sa joke time. Before nating pag-usapan po yung banat ni Yusek Claire Castro po ngayon, tinawag si Sara na talangka. Crab mentality. Hindi siya natutuwa. Ininsulto pa yung mga magsasaka na siyang magsusupply po, sabi ni Yusek Castro. Insultuan niya ito. Imagine yung produkto mula direkta sa mga magsasaka, tawagin mong hindi pang tao kundi pang hayop lang, pang baboy. Binaboy mo na yung ating mga magsasaka. You see? But anyway, maya-maya na po, dito muna tayo sa joke time. Kwentong katatawanan muna po tayo. Padala po ni Dale Milana. Sabi sa kanyang kwento, having sinners anya as their missions, dalawang savior ang pinadala dito sa mundo. The first one anya came to save the sinners. The second one anya came to kill the sinners. Having mission accomplished, yung isa niya ay umakyat sa langit. Yung ating Panginoong Hesukristo yun. Ascended to heaven. And the other sent to the Hague. Yung pumatay sa mga makasalanan po, imbes na iligtas yung mga makasalanan, pinagpapatay na AJK. So yung nagligtas sa mga makasalanan po, yung ating Panginoon, siyempre umakyat sa langit. Yung isa, napunta po sa dahig. Alam na kung sino po. Anyway, joke man lang po. Baka mapikon yung mga DDS. Sa bagay, lagi man mainit ang ulo nila. Kahit nga po si Sara, natupad na yung 20 pesos per kilong bigas. Imbis na matuwa po, lalong nagliyab. Na-insecure po. Anyway, matik na po 200 pesos. Paki-send na lang po ng inyong GCash number. Kasali ka na rin sa ating monthly raffle. Pag nabunot yung pangalan mo, matik agad 5,000 pesos. Pag hindi, kasali ka pa rin sa grand draw. Sa December, 10,000 pesos na. Ito na siya, mga kababayan. Dito na tayo mga kababayan sa banat ni Yusek Castro. Talagang matindi ito si matapang talaga si Yusek Castro. Talagang tinawag pong anay. Anay sa lipunan si Sara Duterte. Tapos utak talangka. Pero tama naman po. Kasi bilang isang public official na sumusweldo from the taxes ng ating mga kababayan, dapat nga matuwa ka. Iniinsulto nila ng mga DDS. Kinakantsawan nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Asa na niya, hinahanap nila yung 20 pesos na bigas na ang sabi nila promise, aspiration man lang po ng ating Pangulo nung panahon ng kampanya na ka-unity niya. Ngayon, dahil nagkahiwalay, lahat po toxic ang lumalabas sa bibig ni Sara Duterte. Talagang tinawag niya na baka niya, aka man lang niya, kaya sabi nga baka, unang-una hindi pa man niya nakikita. Kasi ito, napag-usapan po ng ating Pangulo with the governors ng Visayas. Kaya kung ako sa inyo, mga gobernador ng Visayas, huwag ninyong patitikimin ng boto, lahat ng kaalyado ni Sara Duterte, yung Duterten. Kasi kasumpa-sumpa ang ginagawa po ni
Sara Duterte. Imagine, tawagin pong hindi pang tao, panghayop anya yan siguro. Pambobodol na naman anya. Paano naging pambobodol? Nag-efforts, mga kababayan, yung ating mga LGUs. At nagkausap ng ating Pangulo para tumulong po sa pag-address sa problema sa kagutuman. Ito yung sinasabi natin mga kababayan. Damn if you do, damn if you don't. Pero yung panahon ng kanyang tatay, nag-promise si Digong na i-reduce po sa 7 pesos, never na natupad. Embes, baliktad yung nangyari. In some parts of Mindanao, umabot po nung panahon niya sa 70 pesos per kilo yung bigas. Pero wala silang sinasabi. Parte pa yon ng SONA, mga kababayan ni Digong. You see, ganun katindi itong mga Duterte. Ito yung sabi niya kahapon. I-replay ko yung ating vlog kahapon. Meron akong pagdududa ha. Duda man lang niya. Benta sila ng pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pang hayop. Tawag nila sa Norang Lamaw. Oo. Ganyan. Ganyan ba yung bigas na Matindi sir? mga kababayan. Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan yun, diba? Yan yun. Ba't naman magbibinta ang ating gobyerno mga kababayan ng 20 pesos per kilo na bigas na hindi makain ng tao kundi pangayop? Anong klaseng pag-iisip ito mga kababayan ni Sara Duterte? Di ba po? Di ba siya natutuwa? Kaya nga sabi nga natin, imbis na matuwa po itong si Sara Duterte pati itong mga DDS, sumisikip yung dibdib nila kasi mga kababayan kasi napapahiya sila, kaya pala. Pero sa tingin ko, this is a subsidized price. Nakapamigay nga po ng libreng bigas yung ating Pangulong Bongbong Marcos galing sa mga smuggled na sako-sakong bigas po na nakumpiska ng ating gobyerno. Kung ang ating gobyerno nakapamigay ng libreng bigas sa mga tao, bakit hindi pwedeng magbenta ang National Food Authority ng 20 pesos per kilo para makatulong po sa mga mahihirap? Tama pa? Talagang itong si Sara Duterte, masama ang loob, mga kababayan ni Sara, pag gumagawa ng tama yung ating gobyerno. Balikan natin po yung kanyang sinasabi ngayon. Ano? 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kayo man lang ang nagsasabing mga hayop ang mga Pilipino. Wala man ganong pag-iisip yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mahal na ang ating Pangulo, ang ating mga kababayan. Kaya nga po, ikot ng ikot siya sa buong Pilipinas. Galing pa lang siyang Mindanao, namigay po ng 91 na ambulances. At sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, buong Pilipinas, lahat ng munisipyo, wala nang matitira. Lahat bibigyan po ng mga ambulances kasi priority ng ating gobyerno, ng administrasyon, ang kalusugan ng ating mga mamamayan. O ngayon po, ito naman po 20 pesos per kilo. Bilang parte ito ng kanyang aspirasyon nung kampanya na iniinsulto po, pinagtatawanan, kinakantsawan sa mga maisog rallies nila. Nagsasayaw-sayaw po, nasa na daw yung 20 pesos na bugas. Kaya taranta ngayon si Sara. Agad-agad na nag-react at duda daw niya, duda man lang niya. Hindi pa man niya nakikita yung bigas. Baka niya ito, hindi pantao kundi pangayo. So, yan po ang tawag, pangbaboy daw. Binaboy na ni Sara yung kaisipan mga kababayan ng ating mga gobernador na nakausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na willing tumulong po to subsidize. Kasi kailangan pong matulungan yung ating mga mahihirap na makabili po ng murang pagkain. You see? So, I think baka pwede kayo na mga mayors, mga gobernador ng Visayas. Kung ako sa inyo po, mag-file kayo ng resolution. Kausapin ninyo yung mga board members ninyo
na mag-file ng resolusyon condemning this statement of Sara Duterte. At pwede ninyo siguro na ideklara sa Visayas region itong si Sara, iikot-ikot siya eh. Magpasa kayo ng resolusyon. Ideklara ninyong persona non grata itong si Sara Duterte. Napakasama ng kanyang statement. Napakababa ng tingin sa ating mga magsasaka, mga kababayan na siyang magsusupply po nitong kanilang ani. Ibebenta, mga kababayan, through the LGUs, subsidized price, kung saan maghahati ang mga local government units saka po ang national government para i-implement ang 20 pesos per kilong bigas na pwedeng mabili ng ating mga mahihirap. Pagkatapos tawagin ni Sara Duterteng pambaboy lang, panghayop. Di ba po nakakainsulto, nakakababang puri? Ganon ba mag-isip yung ating mga local government officials? Nahayaan nila na kumain ng pambaboy, panghayop, yung kanilang mga mamamayan? Di ba napakasakit itong mga binitawang mga pananalita, mga kababayan ni Sara Duterte? Kaya kung ako sa inyo, panahon na naikundina ninyo ang kawalang hiyaan na ginagawa po ni Sara Duterte dahil sa kanyang galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa First Lady, saka kay Martin Romualdez. Damay na po lahat, pati yung ating mga gobernador sa Visayas, pinagbibintangan na yung ibebenta mga kababayan na bigas, panghayop, pangbaboy. Payag kayo, Governor Gwen, at mga gobernador ng Visayas Region na insultuhin at pagbintangan ng ganon na pinapalabas ni Sara. Wala kayong concern at ang tingin ninyo sa mga tao, mga hayop, kasi pwede nang pakainin lang ang mga mahihirap ng panghayop, pambaboy lang po. Napakaseryoso po itong statement na binitawan ni Sara Duterte. O ngayon, mga kababayan, pakinggan natin yung press briefing kasi sinagot ito ni Yusek Castro. So tama lang yung sinabi ni Yusek Castro. Utak niya siyang talangka. Anay, yun ang tawag ni Yusek Castro sa naging pahayag ni Sara Duterte na imbes matuwa, ganun pa yung kanyang mga pinagsasabi. So pakinggan natin mga kababayan yung press briefing. Ngayon lang ito po. Yusek. Salamat. Ang hirap mong hanapin. Magandang umaga, Yusek. Yusek, meron po ba tayong timeline tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na kada kilo ng bigas after ng Visayas? Okay, inaayos pa po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, naisin po na. So pilot area lang po yung Visayas. Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte, bakit Visayas lang? Hindi ba niya nagugutom yung mga taga Luzon, taga Mindanao? Ito na po yung paliwanag. Masyadong masikip yung pag-iisip po ni Sara Duterte. Masyadong minamababa niya ang pagtingin sa ating mga government planners, lalo sa mga gobernador, na tumulong mga kababayan para matupad itong aspirasyon ng ating Pangulong Bongbong. Ganon kababa ang tingin ni Sara Duterte sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, yung suggestion ko na kayong mga gobernador, magpasa kayo ng resolusyon through your Sangguniang Panlalawigan, Panglungsod at Pambayan condemning this statement ni Sara Duterte na tinatawag niyang pagkaing baboy, pagkaing hayop itong ibebenta na 20 pesos per kilong bigas. At i-declare ninyo si Sara persona non grata dyan sa lugar ninyo para hindi siya nagkakalat-kalat dyan. Nangangampanya si Sara para doon sa kanyang mga kandidato kasi yun daw ang pakiusap ni Digong. Balikan natin mga kababayan si Jose Claire Castro. Na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Yusek, ang direktiba ni Pangulong Marcos, masustain ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino.
Anong assurance natin sa mamamayan na masusustain ito hanggang 2028? Muli, sasabihin natin, ito po yung aspirasyon ng Pangulo na maipatupad po ito hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng tamang pag-aaral at tamang budget po. Yan po ay talaga pong nanaisin ng Pangulo na maipatupad. I believe, Yusek, hindi lang ito dapat effort ng national government eh. Pati LGU, sabi kahapon ni Secretary Francis Teo Laurel, kinakailangan may effort din ng LGU. Meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, Kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because nauna po na nagbigay ng kanilang pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila ay makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo, ng pamahalaan, ng gobyerno na mabagyan po ang ating mga kababayan ng bigas sa murang halaga sa 20 pesos kada kilo. At sa susunod nga pong taon ay mas nanaisin po ng Pangulo na ito po ay sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay tatanggapin pa rin po natin. Malaking tulong po iyon. One last hirit na lang, Yusek. Saan ma-avail ng ating mga kababayan yung murang bigas? Bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa? Since ito po ay mayroong cooperation mula sa LGUs, magbibigay din po ng sariling guidelines ang mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs, maaari sa kanilang mga empleyado. Ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay meron po. Salamat po, Yusek. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Malinaw, mga kababayan, ang sinabi ni Jose Castro, huwag maging talangka, patama kay Sara Duterte, at huwag maging anay. Anay sa lipunan na po, mga kababayan, ang ginagawa ni Sara Duterte. Hindi na siya mag-mature. Imagine that, first time ito na mangyari sa ating history ng isang elected leader, mga kababayan, hindi natutuwa sa implementasyon ng mga programa, lalo na sa ating mga mahihirap, na magbibigay ng murang pagkain. Ito yung sinasabi natin, damn if you do, damn if you don't. Mawawala na kasi sila ng issue. Tungkol sa mataas na bilihin, ito kasi yung panira nila, mga kababayan, sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sinasabi ni Sara Duterte na ginagawa ito ng ating administrasyon para daw manalo yung mga senador. Hindi man po yung mga senador yung magbibigay ng bigas.
Ang magbibenta ng bigas po, yung kadiwa at mga authorized outlets based doon sa i-identify mga kababayan ng mga LGUs. Ngayon, kung bakit nakikipag-coordinate sa mga LGUs, kanino pa man po mag-coordinate yung ating mga national government officials kung hindi sa mga gobernador, mayor. Kaya nga po yan ang structure ng ating gobyerno para may katulong yung mga national government officials sa pag-implement ng mga ganitong ori ng programa at makarating doon sa mga beneficiaries na ating direktang mga mamamayan sa bawat lungsod, bawat lalawigan, bawat municipality. So lagi pong kinukulayan ni Sara Duterte. You see, ganun kapait, ganun na katoksik ang pag-iisip at ang pagkatao mga kababayan ni Sara mula nang siya humiwalay sa Uniteam. Pagkatapos ang mensahe niya, Unity. Forgiveness. Patawarin mo muna, Sara, yung sarili mo. Ang dami kang sunong-sunong na burdens in your shoulder. Yan ang problema eh. Masyadong naging bleeding hearts mga kababayan. Yan ya Mr. Marabillas. Ano pa man ang aasahan mo sa mga propeta ng kadiliman, sabi ni Chis Escudero. Huwag maging propeta ng kadiliman. Walang liwanag mga kababayan na makikita mula sa propeta ng kadiliman. Tama pa? Balikan natin si Yusek Castro. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Una-una po, na sabi po sa atin, ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar, at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para masustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. Follow up, Ia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Unang-una po, sa budget po,
hindi po agad kinaya or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po na kinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At kumbaga ay sabihin natin isang tagumpay ito ng pamahalaan para sa taong bayan. Huwag po tayo magpagka negatibo. Huwag po nating tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitika po ito. Sabi nga natin, noon pa po ito aspirasyon. So kung ito man ay natupad, maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate. At sabi nga natin, ang mga taong itim ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. So you're saying, Ayun. ma'am, na ngayon lang nagkaroon ng budget for the 20 pesos rice? Hindi po natin sinasabi ngayon lang nagka-budget. Ngayon lang po na pag-araling mabuti dahil sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito ipapatupad. Ngayon po, nakita po nila sa kanilang pag-aaral na maaari pong ibigay sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng subsidiya. Ito po ngayon ay ating ipatutupad. Ma'am, kasi yung announcement came shortly after the President suffered a double-digit decline sa kanyang trust and approval ratings, kung saan tinuturo yung mataas na presyo ng bilihin behind the decline. Does this have anything to do with the announcement? Wala po. Dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey, rating ang napapakita ngayon, noong pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito, para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Next question, Ivan Mayrina. Ma'am, follow up dun sa kung saan manggagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel, kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibebenta ng 20. Tig 650 ang national at local. What happens to the, say, the fourth, third-class municipalities who are unable to fund the difference? How soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Ang pangunahin po ngayon na direktiba po ay doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FTI, pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos. At maa-avail naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos through the LGU or FTI. At yun po din po ay pwedeng utangin po ng mga sinasabi niyo po na medyo local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Salamat po. Chris, Radyo 630. Ayusek, siguro po, meron po bang directive o utos ang Pangulo sa mga LGU na just to make sure din po na hindi nga po magagamit ng mga LGU sa pamumulitika itong pagbebenta ng murang bigas bilang election season po ngayon at may mga takot po na baka ilang mga kandidato sa lokal na pamahalaan ang samantalahin yung pagbebenta ng murang bigas? Makikita naman po ng COMELEC ito kung ito po ay sa pamamagitan lang o ang reason po dito ay pamumulitika o dahil lamang sa pangangampanya. So hayaan na lang po natin ang COMELEC na siya po ang magsuri kung ito ay ginagamit sa pamumulitika at pangangampanya. Sam Medinilla. Business Mirror. Use rin po. Bali, ilang families and ilang LGUs. Opo, sa ngayon po ay nagkakaroon po ng guidelines, gumagawa po ng guidelines ang DA at madidinig niyo po sa kanila yung detalye. Ang sa aming pagkakaalam ay magkakaroon po mismo ng press briefing si Secretary Kiko o ang DA at doon niyo po malalaman kung ano po yung iba pa pong mga detalye. Tapos, na-mention rin po nila na parang wala pa siyang allocation sa GAA this year. So, saan po kukunin ng government, ng DA yung budget for the initial implementation nitong program? Muli po pakinggan na lang po muna natin yung press briefing na gagawin po ng DA dahil sa ngayon po hindi ko po hawak ang detalye patungkol po dyan at sila po mismo ang magbibigay ng mga kasagutan patungkol po sa mga ganyang klaseng mga katanungan. Ang na-mention po nila,
okay lang raw magbenta yung NFA nung 20 pesos, pero hindi raw po dapat involved yung mga candidates for the 2025 polls. Kaso, karamihan po ng incumbent officials ngayon ay running for re-election. So, pag nagbenta po ba nito, dapat hindi po sila involved dun sa... Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po, ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Thank you po, ma'am. So, yun po ang paglilinaw ni Jose Clear Castro. Ito po yung naging meeting with Governor Gwen Garcia and other governor ng Visayas with President Bongbong Marcos, si President Bongbong. Si Kiko Laurel. Yan po, mga kababayan. Governor Pitilla. Thank you, bro. Congratulations again. Congratulations. Very promising. So ito po yung post ni Governor Gwen Garcia kahapon. Look, Governor Gwen Garcia welcomes President Ferdinand Marcos as he arrives at Cebu Capitol kahapon po to meet with Visayas governors. The President later announced the implementation of 20 pesos program of the Department of Agriculture that will make rice available at 20 pesos per kilo starting next week in the Visayas regions. Yan po yung mga gobernador ng Visayas na ikina-insecure masyado mga kababayan ni Sara Duterte kasi yung kanilang mga propaganda tungkol sa mataas na presyo ng bigas at iba pang mga bilihin po nadurog bigla. Wala na sila na magagamit na propagandang hindi natupad ang 20 pesos per kilong bigas. Kaya ang ginawa niya, siniraan niya. Pagkaing baboy niya yan. Hindi sa tao, kundi sa hayop. Budol lang niya yan. So, ibig sabihin, itong mga gobernador, kasama sa pambubudol. Yung paglilingkod pala sa ating mga mamamayan at pagtupad sa aspirasyon na maging abot kaya ang presyo ng bigas sa tingin ni Sara Budol. At yung quality ng bigas na sinakripisyohan mga kababayan ng ating mga magsasaka dyan sa Visayas. Kasi direkta itong galing sa ating mga magsasaka. Kaya kayo mga magsasaka, isumpa ninyo si Sara. Iniinsulto niya yung inyong pagkatao. Pinapalabas niya, bulok ang mga produkto na inyong binibenta sa National Food Authority para makatulong sa mga mamamayan. Imagine that. Napakasakit mga kababayan yung mga binitawang pananalita ni Sara Duterte kahapon na tinawag niyang panghayop, hindi pangtao, kundi pagkain ng baboy. So madaling sabi, si Gwen Garcia at saka yung mga gobernador magbibenta po sa kanilang mga mamamayan na pinakang mamahal ng pagkain hindi pantao, kundi pangayop. Imagine that. Di ba napakasakit ang ganon? Nga sabi ko, I think nararapat na magpasa kayo dyan ng mga gobernador through your Sangguniang Panlalawigan ng isang resolusyon condemning this statement ni Sara. At i-declare ninyong persona non grata sa buong Visayas region. Ito pong si Sara Duterte. Napakasama ng ugali. Hindi na lang matuwa sa ginagawa ng ibang mga leaders. Ang gustong palabasin niya, sila na lang ang magaling. Walang ibang magaling kundi Duterte. Di ba ganun ang lumalabas mga kababayan? So anyway, yung sinasabi natin, suggestion lang natin sa ating mga gobernador dyan sa Visayas region dahil sa insulto na mga binitawan ni Sara Duterte sa pagsabi niya na ang ibibenta ng gobyerno, national and local governments, sa ating mga mamamayang mahihirap, pagkaing hayop. Pagkaing panghayop, hindi pantao, pambaboy. Tama po? Yan na po. Balikan natin. I-replay natin para
tumino sa isipan ninyo po yung pang-insulto ni Sara? 20 pesos per kilo na binibenta yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Ganon katindi po, mga kababayan. Kaya tinawag na anay, isip talangka. Tinawag ni Jose Castro si Sara Duterte, isip talangka, anay. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.